Hello everyone! Welcome back to my channel. So today, bumili ang asawa ko ng maraming isda. So, yun ang aking ibibili. Papakita ko sa inyo kasi nga dito sa Pakistan ay hindi common ang isda. Although, maswerte ako dahil nandito ako sa Karachi City. At or malapit kami sa dagat. Siguro mga 1.5 hours or 1 hour, depende sa traffic. At pero yung talagang port or yung mga fisheries na yung mga mangingisda talaga ay siguro mga 1 hour away from us. At yun nga, tulad ng mga sinasabi ko, ang mga babae dito ay hindi basta-basta nakakapunta sa mga ganitong lugar. Kaya today, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ano ba yung isda na binili ng asawa ko. At kung anong klase, okay? At paano ko ba ito niluto para makain nila. So stay tuned until the end. Thank you! Laki ng ating tilapia. Yan. Kasi nga, kung ako naman ang bibili, hindi naman ako papayagan. Kailangan kaya siyang bumili. Ayan. Kasama ng kanyang barkada. So, ayan ang ating isda. Imamarinate ko. Okay, then, ipiprituhin bukas. Lalaki at matatabang tilapia. At ito pa, meron pa siya dito. Sabi niya, mahaba daw na isda ito. Pero hindi ko alam kung ano bang klaseng isda ito. Pero napakaganda tingnan. Alaman at hindi masyadong matinik. At siguradong ang ganitong isda ay magugustuhan nila kahit iprito mo lang at tapos lagyan mo na lang ng kaunting masala o sabaw o parang sarsyado. Pero hindi ko siya gagawin sarsyado o may sabaw. Gagawin ko siyang fishball kasi parang ang ganda ng kanyang karne. At gagawin ko siyang parang kofta ang tawag na dito. Pero sa atin ay chicken balls or fish balls or whatever. So, yun ang gagawin ko. Tapos gagawin ko siyang parang curry para magustuhan talaga ng aking biyanan o ng aking asawa. At para din, hindi ako mahirapang magtanggal ng tinik habang ito ay kanilang kinakain. Kasi nga, hindi sila marunong magtanggal ng tinik. Pero sa tingin ko, hindi ito matinik ko. Tingnan nyo, parang halos naman na may kaunting tinik siguro, mga ilang piraso lang. Pero talagang malaman. At eto nga, nahugasan ko na ang aking tilapia. Marinate ko siya sa soy sauce, kaunting asin, black pepper, paprika, lemon juice para mawala yung lansa ng isda. At ito nga, na-marinate ko na. Nakalimutan kong videohan yung process. Ilalagay natin sa box at ilalagay sa ref. Next day itong ginawa ko. Naghalo ako ng cornstarch at all-purpose flour. Nilagyan ko ng kaunting asin at black pepper. At nilagyan ko ang isda. The reason why is because para hindi kumapit yung ating isda sa kawali habang ito ay ating piniprito at hindi masirang shape nito at maging looking delicious talaga at malambot. So ito na, ilalagay natin sa kawali at piprituhin. Huwag nating hayaang sobrang init yung mantika. Dapat yung katamtaman lang yung init para hindi tayo matilamsikan at para hindi na rin magkalat yung ating mantika, di ba? So ito, magiging ganito yung ating itsura. Tingnan nyo, maganda yung ating pagkakaprito sa isda. Takpan natin ng mga 3 minutes, okay? At pagkatapos ay ating balik na rin. So, ganyan. Hindi talaga siya kakapit sa ating kawali. Ayan o. Tapos, hayaan lang natin every 2 minutes, 3 minutes ay ating balik na rin. Huwag nating masyadong tagalan kasi madali lang naman maluto ang isda. Although ang isdang ito ay napakalaki talaga. Tingin ko sa isang piraso ng isdang ito ay kalahating kilo na o maaaring more than pa. Kasi nga, matataba, bukod sa malalaki na ay matataba pa o malaman. So ito nga, naluto ko na ang isda. Tingnan nyo naman, di ba? Ang ganda. Parang pang restaurant presentation yung ating isda. At ito nga yung sinasabi ko sa inyong problema. Dahil nga ang asawa ko ay hindi marunong kumain o hindi marunong magtanggal ng tinik. Kaya ito ang aking ginagawa. Habang kami kumakain ay tinatanggalan ko ng tinik yung kanyang isda. Para siya ay makakain. Kasi gusto din niya yung isda. Kaya nga lang talaga ay hindi siya marunong magtanggal ng tinik. So yan ang isda na talaga medyo mahirap dito sa Pakistan pero okay naman. So ayan nga po ang aming isda at ganyan ko nga po siya niluluto para makain. Yan ang isang way na pwede nilang makain o kahit yung lahat ng in-laws ko, asawa ko, lalo na asawa ko, para makain nila yung isda at magustuhan nila. Kailangan kamukha ng mga luto nila. Ayan. So, ganyan po, para-paraan na lang yan para hindi tayo, para makaila o para makasalo natin sila sa pagkain ng isda. At yun nga, ang isang struggle ay yung pag-aalis ng tinik na katulad ng ginawa ko kanina.
hindi talaga sila marunong magtanggal ng tinik. Kaya mas maganda kung lulutuin natin, ay alisin na natin ang tinik. Pero kung ang isda naman ay hindi talaga matinik, tulad ng tilapia at ng iba pang isda na wala naman salmon, di ba? Wala namang masyadong tinik. So wala tayong worries doon. Kahit lutuin natin siya ng buo, at tanggalan na lang natin kapag luto na, or sabihin na lang natin sa kanila na may tinik siya para maging maingat sila. Kasi hindi naman siya ganoon katinik. Pero dito kasi kadalasan, ang kinakain o ang inihahanda sa mga party or makikita o kakain nyo sa mga restaurants is boneless. Boneless talaga, o saka prito, ganun. Or kaya naman ay yung curry fish. So, although may mga Chinese restaurants din dito na pwede tayong kumain ng mga Chinese style na pagluluto ng isda, pero yun nga, bibihira. Nako, siguro mga 5% lang ng tao dito sa Pax na nakakatikim ng ganun. At saka depende sa lugar. Pero kadalasan, hindi talaga. Lalo na yung mga common na tao o yung mga taong hindi nakakakain. I mean, yung mga mahihirap, hindi talaga. Wala silang knowledge sa mga ganung bagay. Okay, kung paano o sa ibang way ng pagkain ng isda. Ang alam lang nila is yung pag-ihaw, pagkari at saka fry. So, very limited yung alam nila sa pagluluto ng isda. At limited din yung kumakain ng isda. Yun eh. Pero napakarami talaga ng isda dito sa Karachi City. So, yun lang, and thank you so much. And if you are new to my channel, please don't forget to subscribe. See you on my next video. Bye for now.